April 30, and our chapter for today or scripture is Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Aaron Jan ng Lumbang. Itong aking daily devotion para sa araw nito. At yung tatalakayin nating paksa ay tungkol sa gaano katimbang ang Diyos at para sa iyo at ano ang glory. No? So, simulan na natin. Glory can refer to the brightness that surrounds God's presence or to His supreme honor. God's glory reveals who He is, majestic, holy, and worthy of all praise. As believers, we are called to reflect His glory in our lives. One day, we will behold His glory fully and be transformed by it. So, punta na tayo agad sa mga teaching kasi konektado naman tayo sa concept na to no? Na glory in Hebrew is kavod, which means weight. Na kung titignan natin, may supreme honor, may presensya ang Panginoon, at sa ganun, respeto natin ang bigat ng presensya niya. Ang ginawa niya para sa atin, ang bigat noon, no? So, kumbaga, yung pinaka real world example na maiisip mo, sabihin natin nandun, bilang estudyante, nandun sa harapan mo or sa tabi mo yung principal, no? Malaking presensya yan, malaking weight yan. May aura, kagaya ng sinasabi, no? Pati rin sa mga memes, sinasabi may aura, may nararamdaman ka na there's a presence, no? Na in that sense, kailangan mong respetuhin. You are aware of it. You have to respect it. No? Kaya, medyo sinasaalang-alang, kinoconsider mo talaga yung paano ka gumalaw, paano ka nagsalita, na bigla na nawala yung pagmumura mo, di ba? Na kung kahit kasama mo pa yung mga kaibigan mo, bigla na lang nagiging matino yung mga ginagamit ng mga salita. No? So, merong presensya ang Panginoon. At yung presensya na yun, dapat rin nare-respeto natin dahil God made the universe, and God is bigger than the universe, and God is ever-present, omnipresent. Sa ganun, lagi nandun yung presensya, kaya lagi natin rin na-respeto. No? So, keep that in mind. Pangalawa, glory in Greek is doxa, which means honor. No? So, what is honor? No? Pinaka-example talaga, yung pagbibigay halaga sa isang bagay. Yung isa, pagbibigay ng bigat, timbang. Ito naman, pagbibigay ng halaga, value, which means when you value something, you use it wisely, you use it sparingly, or you use it at the right time. You put into many things into consideration bago mo gamitin ng isang bagay. So sa ganun, sa honor, you think about the items that are given to you. So pag ina-honor mo yung magulang mo, definitely nag-aaral ka na mabuti. Yung kung anumang baon mo binigay sa'yo, ginagamit mo para sa purpose na binigay yun sa iyo. No? Sa ganun, that's how you honor something. You honor something according to its purpose. You honor something by doing your best in whatever your purpose may be or whatever that item of that purpose, the purpose of that item is. No? Kaya sabihin natin, kaya man nagsasabi, you have to honor the blade. Kumbaga, gamitin mo para pagpatay ng honorable, di ba? Mga ganun. You have to honor sabihin ng mga nauna sa atin, kailangan mo bigyan ng respeto. At sa ganun, dumako naman tayo sa pangatlong teaching na glorifying God is the ultimate purpose of life. So, kagaya na sinabi natin, may honor, there's weight, at sa ganun, the ultimate purpose of all this is to glorify God. Na sa paano tayo nabubuhay, anong ginagawa natin, kung ano yung sabihin natin, kaugalian natin, asal natin na ibinibigay natin ito sa Panginoon bilang glorification, no? Ay glorifying His name. Kasi by living purposefully, living with weight, living with respect and honor sa Panginoon, respetuhin mo lahat ng tao sa paligid. Mamahalin mo yung kapwa mo. So there's respect, there's weight, there's honor, and you do your best in everything that you do. So, ayun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.